Opo, lagi po siya nasa bahay po simula po nung nalaman po na nalagay na po sa radyo sa kay Tulpo. Kaya doon na po siya lagi nag-opisina. At ginawa niya na nga pong opisina yung opisina ng misis ko para pagtakpan at kontrolin po ang galaw ko para hindi po makarating kay Director Pero at sa kay Chief PNP. Nandito po lahat kung mapapagbigyan po sana ako na mapakinggan niyo po yung record po ng communication po. Ay, doon niyo po maintindihan ng... Can you consult with your lawyer about that particular record? Bayad po ba kayo? Pao lawyers, please, do your job. I-advise nyo naman ang client nyo kapag may incriminate na siya or what. Madamay pa kami. Gawin yung trabaho nyo. That's why you're there. If incriminatory questions are being asked, advise your counsel. Ma'am, para po malabas po ang katotohanan po, sana kung papayagan niyo po mapakinggan sa doon niyo po malalaman ng totoong istorya, sir. Muna, sige, bago ka namin payagan, may consent ka ba doon sa lahat ng parties na involved doon sa recording nyo? Kasi kung hindi, wiretapping yan. Pakitaan mo kami ng dokumento na ino-authorize ka ng mga parties na involved do sa ni-record mo, at pag meron doon, papayagan ka namin. Kasi yun ang nasa batas eh. Kasi kung walang consent at ikaw lang ang nakakaalam, hindi alam ng kausap mo, halimbawa na nire-record pala yung usapan, medyo tagilid yan, Ricky. Hindi po pwede. Your Honor, willing po akong mag-take ng risk po para Paano kami? para lumabas po ang katotohanan po. Ikaw, Hindi ko na po kayang maipagtanggol ang sarili ko kung hindi niyo po maririnig po yun. Kasi cellphone lang po ng misis ko yun, na-record niya po. Paano naman kami? Ikaw, willing ka mag-take ng risk. Pwede ka makasuhan ng, alam mo bang, Violation. ang parusa under the present law, yung RA 4200, kaya nga ini-sponsor ko yung amendment, ini-increase ko pa yung penalty. Yes. Kasi dati 6 months to 6 years. Gusto mo makulong kami ng 6 years at lahat yung mga nandito. Kasi kung walang consent yung ibang parties, we cannot allow you to play the recording. Yes. By the way, another question. Di ba sabi kanina yung SALN mo 17 million yung net? Tama ba yun? 17? CIDG. Yun ang latest, di ba? Ba't pa yung lawyer mo? Hindi kami indigent. Sir, meron po akong private lawyer noon. Kaya lang natakot na nga po. Tapos, teka muna, yung PAW, ang tatanungin ko. Yes. Why did you accept? Allowed ba kayo na mag-appear as counsel kung ang asset ng tao 17 million pesos? Good afternoon, Your Honor. Pursuant to Republic Act 9406, PAW is actually authorized, Your Honor, to represent other person in the exigency of the service, to represent other persons, Your Honor, upon directed from any government authorities, Your Honor, like the DOJ. So considering that in this case, the wife asked for legal assistance from the DOJ, Your Honor. So that's why we came into the picture. Pursuant also to Memorandum Circular 18 of our PAW Operations Manual, we are authorized also to accept cases provisionally, Your Honor. And one of which is when the person is detained or arrested, and there is an immediate need of legal assistance or filing of any pleadings necessary for the protection of the rights and interests of... Excuse me, none of the instances that you just mentioned, I'm sorry, Mr. Chair, none of the instances that you've just mentioned would seem to justify your appearance or your representation Yes, Your Honor. I'd like of SPOT Santa Isabel, not indigent. So, there was an authorization from a particular agency, and then number 3, yung sinabi mong because there's an immediate need. Yes, Your Honor.
in this case, there was a letter request from the wife of the accused, Your Honor, addressed to Chief Attorney Persida Rueda Acosta, Your Honor. And then, Notwithstanding na they had the wherewithal to hire a good lawyer. Actually, Di ba waste ng government resources Yes. na capable naman yung tao, may kapasidad naman. we understand, Your Honor, we understand. But during the time when the wife went to the office of the DOJ Secretary, Your Honor, just to seek legal assistance and ask for assistance from the DOJ Secretary because of the threat on their lives, Your Honor, that's why we came into the picture, considering that she told the DOJ Secretary, I think during that time, that her husband, SPO3 Santa Isabel, is willing to give a statement before the NBI, just to tell the truth and the whole truth and nothing but the truth. That's why we came into the picture. We rendered legal assistance on January 20, 2017, Your Honor. you have to revisit your regulations, Yes, the sir. law, the mandate. I've been saying that. Huwag naman kayo basta-basta na lang nagre-represent ng kung sino-sino, katulad ng pagre-represent yun ng mga drug lords. Yung sa House Inquiry. Okay? That's another issue. That's another matter. But this is something that has to be looked into. Bakit nga pumasok ang PAO? Is that really the request of the wife? And even if it's the request of the wife, it's supposed to be subject to assessment based on certain parameters We understand mandated that. by law. Now anyway, so balik ho tayo dun. Have you given the correct advice to your counsel about yung gusto niyang meron siyang isisiwalat na recording? Have you already advised him that could Yes, really Your Honor. Yes, Your put him in hot waters? And then hindi kami basta-basta papayag. I know, Your May Honor. paparinig yun. Yes, Your Honor, I know. Now, But the client is insisting, Your Honor, ay, on taking the risk. nagtatanong po ako kay Superintendent Rafael Dumlao din po kanina. It seems na hindi totoo na hindi ka pala nag-communicate sa kanila. Nagkipag-communicate ka sa kanila. Nung pong kasi po under ko po siya eh. Tapos na-relieve lang po siya November. Then Recently, po ang naalala ko ito lang pong January. Ito lang po. SPO3 Santa Isabel, ano po ba yung sinasabi niyo kanina na kasi dapat may kailangang ayusin o aregluhin or what? Yan ba yung pinag-uusapan? Ma'am, pwede ko po ba siyang i-challenge po na papayag po ba siya na palabas po natin yung tape po, ay yung recording po? Kasi dinidinay niya po na nakipag-usap po siya eh. Para po lumabas po ang katotohanan, ma'am. Total, nag-open na po kasi rito, ma'am eh. Kawawa naman po ako. Nag-iisa lang po, bugbog na bugbog po ako sa kanilang lahat. Can I ask for a 2-minute suspension, Mr. Chair? Hearing is suspended. Sigurado ba kayo? Laban. Goal. Parinig. Oo, challenge daw eh. Pakailan ka katawan eh. Matchup eh. Bata pa tayo to. Bata pa tayo, malaki-laki to. Kanina, magaling paikot-ikot sila. Nag-aaral ka na criminology. Ano school kaya yan? Magaling. Naging professor niya yung kaibigan ko, Police Manila na talo ng bayan. Professor ko sa PCCR na yun. Hindi na nagtorture ng kilala. Hindi. Layo. Nakawagipit na po. Di pa tayo po.
Si attorney. Recorder, nag-office ito kasi hindi alam. Hindi nila alam na ganito ang account. Basta. Hindi nila doon sa pagkakas. Hold. Yes. Sa kabila. Nakita eh. Sa kabila yata tayo. Ipabalis mo ba? Ipabalis mo ba? Hindi naman nakikita rin. Portugal siya. Sa puso niya pagkakapag. Bagong kaso na naman. Bagong kaso. Na, file. Oo. Bandang. Ang nagpasok sa kanya is yung barkada ng Joy. Dati niyang tao. Oo. Koreana. Baba. Bata ako kasi. Tao niya dati. Oo, housemate niya. Tapos nung parang hindi na niya kailangan. Tapos sa akin, makakakabutan eh. Nagpapakabot eh. Papakabot ko. Parang meron sila. Medyo matagal din na kayo pa. Tawanan ko lang. Once din naman. Hindi, tawanan ko lang. Napakamalas na. Kailan din naman. Diba? Tapos na, bitawan mo, tutong pa. Yun ang hindi natin alam siya. Are we ready to resume? This hearing is resumed. Thank you, Mr. Chair. So, what is the decision of SPO3 Santa Isabel in consultation with his councils? Inanarrate ko na lang po yung nalalaman ko rin sa recording, ma'am, kung pwede po. Yes, you can go ahead, please. Opo. Ganito po yun, Your Honor. Tumawag po si Attorney Dumlao, si Rafael Dumlao, kay Mrs. po. Tawag po ng tawag, halos oras-oras po tumatawag po. Nakikiusap po siya na... Ito, kailan ito? Anong araw ba yung...
sinabi sa'yo. Ayaw ko sa ayaw mo, garit ko na lang. Hindi na. Kaya tayo bigyan ko rin. Record din. While you're conferring with your lawyers, pwede mo ba i-submit sa committee yung mobile phone number ng misis mo, saka yung, of course, Superintendent Dumlao, attorney, pwede mo rin ba i-submit yung mobile phone number mo? Total, nagte-testify naman siya about certain conversations, no? So, you're willing to submit yung mobile number ng misis mo? Opo. Okay. Opo, Sige. sir. Proceed. Sige. Nakikiusap po si Attorney Dumlao na pinakikiusapan niyang misis ko na nakutulungan siya para hindi na siya madawit sa kaso na ibinibintang na kidnapping po. Ang lahat po ng kwento, ikunento niya puro sa telepono kung ano po talaga ang partisipasyon ko, na sinasabi niya rin na wala naman po akong partisipasyon dyan. Ang kailangan lang May natin... hanging question pala, kailan yan? Ano petsa? Mama, sir, ano po, January 15, Saturday po ng gabi. Tama ba ako? 15? 14 po ng gabi hanggang Sunday po yan. Nakikipag-usap po siya sa telepono. Although yung Saturday ng gabi po hanggang inabot ng madaling araw, nagpunta po sila doon sa bahay. Kasama po si Colonel Macapagal. Pinakikiusapan ako, Ricky, ganito lang ang Sino po ang Colonel Macapagal? Hindi ko po alam ang first name ni Colonel Macapagal ng AKG. Pinakikiusapan nila ako na, Ricky, ganito lang ang senaryo. Talagang sarswela lang lahat yan. Pinasama ka lang ni Chief PNP sa TV, saka ni Director Glenn Dumlao, para lumabas na ikaw na yung pinakademonyong tao sa PNP. Tapos itong senaryong gagawin, ito yung mga pulis na nasa listahan, sa pamumuno ni Colonel Mana, sa Inspector Lugto, na sila talaga yung nag-withdraw sa ATM, sila yung kumuha ng ransom. Ayan ang lakad nila sa buong Region 3. Sila talaga lahat yan. Ang kailangan lang namin, Ricky, merong magte-testify na pag nagpa-press release na si Chief PNP, patay naman na lahat yung mga pulis na yan, hindi na magsasalita na against sa'yo yan. Ituturo mo lang na sila yung mga kasama ko na allegedly na nangidnap at nag-withdraw ng pera. Sabi ko, sir, hindi ko po kayang gawin yan dahil hindi ko naman sila nakikita. Saka hindi naman po ako kasama sa... Dali lang po. Kasi yung sinasabi mo kanina na nag-usap sa telepono, pero sa ngayon, ang sinasabi mo ngayon, yung personal na kayo nag-usap, Yung personal muna, tapos yung sa telepono, ma'am. pinuntahan kayo. Ito po, ma'am, may CCTV po yan, oh. Opo. Yung sinasabi mong kinausap ka ni Superintendent Rafael Dumlao na kasama itong Macapagal? Opo. So personal na usap yan? Personal Hindi na yan sa usapan, telepono? na-record din po ni Mrs. po yun sa telepono. Na-record din po ni Mrs. po yun, ma'am, sa cellphone. Pero personal na naka-audio. pag-uusap? Personal na pag-uusap? Opo, personal na kausap Go po. ahead. Umiyak po ako sa harapan po nila na, sir, kung ganyan lang po, sir, ako na lang po ang patayin nyo kasi hindi ko po kayang ituro lahat ng sinasabi nyo yan dahil wala naman po talagang partisipasyon dyan. Paano ko po sila ituturo po? Ang sabi po ni Attorney Dumlao sa ni Colonel Macapagal, pag hindi ka nakipag-cooperate, kahit sa gusto mo, Lunes na Lunes, papasukin na namin bahay mo dahil kasi makakakuha na kami ng warrant. Ngayon inisip ko, paano naman kayo magkakaroon ng warrant? February 6 may hearing ako sa DOJ, saka February 13. Hindi pa nga kami nakakapag-submit ng counter affidavit. Inisip ko uli, search warrant pwede. Dahil nga naisabi ni Attorney Dumlao, meron naman kaming pangkakarga dyan na talagang sila yung nangidnap. Nandito nga yung golf set na nakita nga sa TV na nilagay doon sa Purinaria po. Ngayon, kung hindi ka makipag-cooperate, wala kami magagawa. Kundi Lunes na Lunes, papasukin ka na namin. Kaya naisipan ko pong humingi po ng tulong sa NBI.
Ngayon po, nung Sunday So po, yan ang rason kung bakit pumunta ka na sa NBI. Opo. The next day, 15. Opo. Kasi 14 ka mo yan. Opo. Correct? So personal kayong nag-usap at sinasabi mo parang meron silang pinopropose na senaryo, Opo. magiging kwento. Tama po. Meron mga ibang ituturo. Ganun ba? Tama po, tama po. Ano yung mga pangalan ng mga ituturo? Yung una po, ma'am, si Kernel Mana po, yung heavy po ng SIU ng Angeles po. SOU ng Angeles po. Tapos yung isa yung Inspector Lugto. Ayun daw po, sila rin po yung mga nag-withdraw sa ATM. Sabi ko, sir, may holdings na po pala kayo. Bakit hindi nyo pahulihin? Hindi pwede, Ricky, kasi Ligo. Inspector Ligo po pala, hindi Lugto. Ligo. Ito po yung mga listahan na binigay po na naka-highlights po. Ayan po yung mga papatay na mga pulis. Kung makikipag-cooperate lang ako. Papatayin sila dahil ituturo mo sila. Sila ang ituturo mo na may kagagawan ng abduction and killing. Opo, palalabasin po na kasama ko raw po ito yung mga nangidnap. Pero patay na po, hindi na po nung sasalita yan dahil patay na. So, hindi pa sila patay ngayon, I Hindi pa po. suppose. Papatayin pa lang, ganun ba? Papatayin pa lang, ma'am. Proposal yan? Opo. Sino mismo ang nagsasabi niya na ganito gagawin Si natin? Attorney Dumlao po, saka si Colonel Macapagal po. Does anyone know Colonel Macapagal from AKG? Yes, ma'am. He's one of Who the is he? case officer. Case officer. What's po, his ma'am. full name, please? Alan Macapagal, ma'am. We can probably invite him also next time. So ano pa ho ba yung mga talagang pinaka-proposal? So, may papalabasin na iba ang mga gagawa o gumawa. Opo, ma'am. At papatayin sila. Basta ituro mo and then papatayin sila and then absuelto ka na? Babaguhin daw po ni Chief PNP yung mga pinagsasabi ng masama sa akin sa TV, saka ni Glenn Dumlao, ng director ng AKG. Babaguhin lahat po yun. As pag-file sila ng motion po sa DOJ para mabawi po yung kaso, absuelto na raw po ako. Ako, willing, paano po kung may dokumento rin po sila, nakatulad ko, na dokumentado rin po ako, na wala po talaga ako dyan noong 18, sir, ako, mapapahiya po kayo, makukuryente po ang PNP, mas lalong malaking iskandalo po ang gagawin nyo. Yung mga pangalan na yan na binanggit mo, na yan, yun ang supposedly ituturo mo, hindi mo yan kilala. Hindi ko po kilala, ma'am. Alam mo ba kung bakit yung mga pangalan na yan ang parang ni-nominate? Kung totoo ang kwento nyo, Opo. hindi ko po alam kung maniniwala ako ngayon. May record po ako, ma'am. Huwag kang turo-turo ng record mo. Apo. Sana na, nawawala ako. Bakit yun ang mga yun ang ninominate na yun ang parang gagawin na mga fall guys na papatayin din kamo? Bakit mo sinabi? Totoo, ganun ba talaga ang plano? As mentioned by Macapagal and Rafael Dumlao? Ayun po ang plano po nila, kaya nga po nagtataka ako dahil... Sino po ang mga yon? Bakit daw? Hindi mo ba tinanong bakit sila ang tinuturo mo? O tinuturo nyo? Tinanong ko po kay Attorney Dumlao yan, ang sabi po nila, ayun talagang lumalakad ng kidnapping dyan sa Region 3. Ayun talagang trabaho nila, mga salbahing pulis yan. Ang importante lang, Ricky, pagdating sa media, merong magtuturo na since day 1 pa lang ng investigation, nakipagtulungan ka na sa AKG. Ikaw pang lalabas na hero. Kaya sabi ko, hindi ko po kailangan, sir, maging hero. May pamilya rin po yan. So are you saying ayaw mo? Opo, Ayaw ma'am. mong gawin yung sinasabi nilang magiging script nyo? Opo, ma'am. In-explain nyo yan sa kanila? Opo, Dumlao and Macapagal? Opo, umiyak pa nga po ako sa harapan po nila eh. Dahil talagang pinipilit po ako ni Attorney Dumlao para maabsuelto na nga ako at hindi siyang maikabit sa kasong ginawa niyo talaga. So ano nangyari? That was the 14th. Opo, personal na nag-usap kayo. Opo, nung madaling araw. Inabot po kami ng alas 3 ng madaling araw po ron. Ilang oras kayo nag-usap? Pumasok po sila ng mga alas 11 yata po noon, ng mga alas 10 pasado. Sino hong mga kasama mo habang kausap sila? Si Mrs. ko po, nandun po sa table niya. Tapos nandito ako sa malaking long table, harapan po kami. Si Attorney Dumlao, tinatapak. So apat kayo? Si Mrs. po, nakikinig Kaya po. nga po, apat.
kayo, and then Dumlao, and Macapagal, and then Mrs. ko po. Mrs. Santa Isabel. Opo. 4 lang kayo. Opo, ma'am. Ilang oras po kayo nag-usap tungkol dyan sa proposal na yan? Inabot po kami ng hanggang alas 3 ng madaling araw po. So hindi kayo pumayag? Hindi po ako pumapayag. Nasundan pa ho ba yun? Kumausap po ba sila uli sa inyo para kung ano na naman? Opo, tawag na po siya ng tawag sa telepono kay Mrs. Sino po ito? Si Attorney Rafael Dumlao po. Ilang beses ho tumawag sa misis nyo after that personal meetings with both Dumlao and Macapagal? Hanggang ano po yan, hanggang nawala na po ako, tawag pa rin po siya ng tawag kay Mrs. Di niya alam, nire-record po ng mga anak ko, saka ng mga pamangking ko, yung pagtawag niya kay Mrs. Naka-speakerphone po. Kaya yung pakiusap ni Dumlao at lahat ng mga plano po, naka-record po lahat. At saka si Dumlao po ang nagsabi kung anong klaseng personality si Ikju, at saka yung target po na si Albert Chua. Ano ang sabi ni Attorney Dumlao tungkol dun sa personality ng victim? Sabi Tunay po ba ho ba siya talagang involved sa drugs, sabi nila? ang sabi po ni Attorney Dumlao, si Ikjuro po, ayan po ang kanang kamay ni Albert Chua. Si Albert Chua. Ayun po yung sinasabing drug lord, saka ayun po yung binigay ng may warrant. Saan? Sabi niya lang po, tapos ayun po yung Is binigay na may warrant. Korean din ho ba yun o Chinese? Chinese po, Chinese. So yun ang drug lord daw. Opo. How about the victim? Ang sabi niya po, imbog nga po siya sa drugs, kanang kamay po ni Albert Chua, yung business. Sino ang nagsabi sa inyo Si yan? Attorney Dumlao po. Si Attorney Dumlao po. So ilang beses pa pala nag-usap si Attorney Dumlao tsaka yung misis nyo Opo. after that first personal meeting? Opo. Binanggit mo kanina. Opo. Wala na naman po akong oras, pero Mr. Chair, meron na akong talagang bumabagabag sa utak ko kanina po. Yung tungkol ho kay Miss Marisa. Nasaan ho ba siya? Your Honor, she's having her lunch right now. Okay, ang observation ko lang po, for the record, kasi nga sinabi niya, o kinonfirm niya, na she was hired by the victim and his wife the day before the actual incident. Sabi niyo nga ho, Mr. Chair, kailangan maging madumi rin ang utak natin. Nag-iimbestiga tayo ngayon eh. So ang utak ng investigador dapat madumi talaga. Is it too much of a coincidence? Ano ba ang background niya? Sino kaya ho ang yes. Paano niyo ho na-hire si Miss Marisa? At sino po ang nag-recommend? Kasi pag ganyan, syempre, as I said, hindi pa naman ito hindi ako sigurado. I'm just speaking aloud. Baka naman inside job. Regarding your question, Your Honor, Mrs. Choi is saying that a friend of hers, a close Korean friend of hers, introduced Miss Marisa to her. Is confirmed na rinifer lang siya ng isang kaibigan ni Mrs. Choi. Opo, ma'am, nirefer lang po ako ng friend niya po. Pwede ho natin malaman ang pangalan ng friend. Hindi ko po alam yung name niya, ma'am, kasi yun po, friend lang po yun ng dati kong amo. Saan ka nakapagtrabaho muna bago ka nag-employ kay na ano? Sa sa Clark po. Kasambahay ka rin doon? Opo, 1 year po ako doon. Tapos yung amo ko Anong pong... trabaho nung amo mo dati? Sa computer lang po. Ano yung Koreano rin? Opo, Korean rin po. Kilala ni Mrs. Joy? Hindi ko po alam kung kilala niya. Hindi, I'm asking the wife. And how well do you know her? Do you know him? As per Mrs. Choi, Your Honor, she does not recognize the person. Yung dating pinagtatabaw. They don't have relationship with each other. No information. But the one who referred Marisa to them, to the couple, siyempre, kilala ni Mrs. How well do you know the one who referred?
The wife is one of the business partners of late G. Okay. So, the couple, Mr. G, knew the one who referred very well, Yes. kasi business partner. Mr. Chair, meron pa naman ho siguro tayong next hearing. Ano po? Yes. Yeah, kaya lang, before we... I have more questions, but for now po, Mr. Chair, yung tungkol lang sa mga CCTV, I would suppose now we're talking here about at least 3 CCTVs. Was there a CCTV on the abduction? Yes, ma'am. AKJ. We have, before the abduction, nung inabangan nila, ma'am, yung victim from Clark Business Center, pauwi. And then, In your estimation, Superintendent Glenn Dumlao, ilan ang involved dun sa actual abduction? up to, sa, kung ma'am kasi dalawang vehicle ang involved. Yung sasakyan ni Ricky, the Hilux, tapos yung Nissan Exalta na XCX. So based on the CCTV footages, how many more or less were involved in the actual abduction, whether these are During Muslim or not? During the actual scaffold, ma'am, nakita namin doon na drinag nga ng dalawa nung paglabas kasi inantay po nila, ma'am, na matapos kumain. So, grinab nila yon nung hindi ka makaya, tumulong si Santa Isabel na nag-park na mabilis dito sa halos harap ng bahay ng biktima. At may nakakita rin po sa kanya na magpapatunay na siya. Tapos lumabas siya, tinulungan niya. And from that point, umakyat sila. So meron kayong CCTV nun? Yes, ma'am. The second CCTV And after the incident, ma'am, is the ransom. Go ahead, please. yung Sorry. second na kwan, ma'am, is yung paglabas na naman nila ng subdivision na i-record din ng gwardiya. So, sabay-sabay na naman, ma'am, yung tatlo na ipit na ngayon yung victim's car. And then sa Friendship Highway, nahagip na naman po, ma'am, doon kung paano sila nagkakasama. Nung matraffic po sila, andyan po yung CCTV, baka pwedeng i-play. Yes, I think, Mr. Chair, will you allow the playing? But Yes, after yung questioning ko lang po, sandali na lang po yon. So yung sa first, yung sa CCTV po on the abduction, was this a series of CCTV footages? Yes, ma'am. From various areas, Yes, ma'am. from the house, the Yes, home ma'am. itself, and up to those areas na mga Yes. sinabi nyo, Yes, up to ma'am. the highway. Yes, So ma'am. it's a series of CCTV footages on the abduction. Yes, For ma'am. the day Before, of the during, abduction. and after. At Okay. nagja-jive sa logbook po ng gwardiya na Okay. positively identifying Mr. Isabel. Kasi 7 beses nga po siya, ay 6 na beses siyang pumasok. Okay, the second CCTV that we're talking about is on the ATM withdrawal, Yes, ma'am. which happened on the evening Of or late October. evening of the same day Yes, ma'am. of abduction. Yes, Correct? ma'am. Yes, ma'am. Kung pwede rin ho natin tingnan yon. Yes, ma'am. And then the third CCTV would be yung sinasabing nag-usap, linapitan ni SPO3 Santa Isabel, yung isang sasakyan at nandun si Superintendent Rafael Dumlao, nandun din yung victim. That is there such a CCTV? Wala, ma'am. That is yung testimony, ma'am, ni Isbropo Villegas na nagbabantay sa biktima sa loob ng sasakyan. But it's not Superintendent Rafael Dumlao. Ano ba, tinuturo niya na si Superintendent Rafael Dumlao at si Santa Isabel nag-uusap at dumating. Sa loob po yun ng Camp Crame. Yes, ma'am. But which specific area of Camp Crame? Training service, ma'am. Training service. Yeah. Meron din ho ba? Camp Crame is supposed to be Yes, ma'am. full of CCTVs or CCTV camera. Na override na po, ma'am, kasi 1 month lang kasi yung... O yun na naman, problema na naman natin is always like that, na override. So we have also to, I think if we can check it through a legislative measure, pinag-usapan din ho namin yan doon sa Jack Lam bribery scandal.
Wala na rin yung mga CCTV footages. But anyway, so you really do not have it anymore? Wala na po ma'am, according to the headquarters Again, service. ano yung cycle nyo? What is the lifetime of your... 1 month ma'am. October 18. So November pala, wala na rin. Wala na. Yes ma'am, ngayon lang kami, ano ma'am. Is that the... Okay. So dalawa lang ang pwede natin. Sa funeral parlor, walang CCTV? Accordingly ma'am, wala, pero we are exerting efforts. You are checking. Sa bahay nyo, SPO3 Santa Isabel, lalo na nung sinabi mong pinuntahan kayo at nag-usap kayo, meron ba kayong CCTV? Meron po akong CCTV, ma'am. Ito nga po, meron pong record po Oh. rito, yung pagpasok po nila. May mga caption po rito si Mrs. Kung ano po yung purpose po nila. Ito po, ma'am. Yeah, Ano ba yan? Sinet up nyo ba sila? We will deliberate we will deliberate on that kasi dinidiscuss namin yan, yung reasonable expectation of privacy. Opo. We may or we may not allow you to present that kasi kung office mo yan or bahay mo yan. Binarya po. Ngayon, kung hindi ka makipag-cooperate, wala kami magagawa. Kung di lunes na lunes, papasukin ka na namin. Kaya naisipan ko pong humingi po ng tulong sa NBI. Ngayon po, nung Sunday So po... yan ang rason kung bakit pumunta ka na sa NBI. Opo. The next day, 15. Opo. Kasi 14 ka mo yan. Opo. Correct? So personal kayong nag-usap at sinasabi mo parang meron silang pinopropose na senaryo, Opo. magiging kwento. Tama po. Meron mga ibang ituturo. Ganun ba? Tama po, tama po. Ano yung mga pangalan ng mga ituturo? Yung una po, ma'am, si Kernel Mana po, yung happy po ng SIU ng Angeles po. SOU ng Angeles po. Tapos yung isa yung Inspector Lugto. Ayun daw po, sila rin po yung mga nag-withdraw sa ATM. Sabi ko, sir, may holdings na po pala kayo. Bakit hindi nyo pahulihin? Hindi pwede, Ricky, kasi Ligo. Inspector Ligo po pala, hindi Lugto. Ligo. Ito po yung mga listahan na binigay po na naka-highlights po. Ayan po yung mga papatay na mga pulis. Kung makikipag-cooperate lang ako. Papatayin sila dahil ituturo mo sila. Sila ang ituturo mo na may kagagawan ng abduction and killing. Opo, palalabasin po na kasama ko raw po ito yung mga nangidnap. Pero patay na po, hindi na po nagsasalita yan dahil patay na. So, hindi pa sila patay ngayon, I Hindi pa suppose. Papatayin pa lang, ganun ba? Papatayin pa lang, ma'am. Proposal yan? Opo. Sino mismo ang nagsasabi niya na ganito gagawin Si natin? Attorney Dumlao po, saka si Colonel Macapagal po. Does anyone know Colonel Macapagal from AKG? Yes ma'am, he's one of Who the is he? case officer. Case officer. What's po, his ma'am. full name, please? Alan Macapagal ma'am. We can probably invite him also next time. So ano pa ho ba yung mga talagang pinaka-proposal? So, may papalabasin na iba ang mga gagawa o gumawa. Opo, ma'am. At papatayin sila. Basta ituro mo and then papatayin sila and then absuelto ka na? Babaguhin daw po ni Chief PNP yung mga pinagsasabi ng masama sa akin sa TV, saka ni Glenn Dumlao, ng director ng AKG. Babaguhin lahat po yun. As pag-file sila ng motion po sa DOJ para mabawi po yung kaso, absuelto na raw po ako. Ako, willing, paano po kung may dokumento rin po sila, nakatulad ko, na dokumentado rin po ako, na wala po talaga ako dyan noong 18, sir, ako, mapapahiya po kayo, makukuryente po ang PNP, mas lalong malaking iskandalo po ang gagawin nyo. Yung mga pangalan na yan na binanggit mo, na yan, yun ang supposedly tuturo mo, hindi mo yan kilala. Hindi ko po kilala, ma'am. Alam mo ba kung bakit yung mga pangalan na yan ang parang ni-nominate? Kung totoo ang kwento nyo, Opo. hindi ko po alam kung maniniwala ako ngayon. May record po ako, ma'am. Huwag kang turo-turo ng record mo. Apo. Sana na, nawawala ako. Bakit yun ang mga yun ang ninominate na yun ang parang gagawin na mga fall guys na papatayin din kamo? Bakit mo sinabi? Totoo, ganun ba talaga ang plano? As mentioned by Macapagal and
Rafael Dumlao? Ayun po ang plano po nila, kaya nga po nagtataka ako dahil... Sino po ang mga yon? Bakit daw? Hindi mo ba tinanong bakit sila ang tinuturo mo? O tinuturo nyo? Tinanong ko po kay Attorney Dumlao yan, ang sabi po nila, ayun talagang lumalakad ng kidnapping dyan sa Region 3. Ayun talagang trabaho nila, mga salbahing pulis yan. Ang importante lang, Ricky, pagdating sa media, merong magtuturo na since day 1 pa lang ng investigation, nakipagtulungan ka na sa AKG. Ikaw pang lalabas na hero. Kaya sabi ko, hindi ko po kailangan sir maging hero. May pamilya rin po yan. So are you saying ayaw mo? Opo, Ayaw ma'am. mong gawin yung sinasabi nilang magiging script nyo? Opo, ma'am. In-explain nyo yan sa kanila? Opo, Dumlao and Makapagal? Opo, umiyak pa nga po ako sa harapan po nila eh. Dahil talagang pinipilit po ako ni Attorney Dumlao para maabsuelto na ang akot at hindi po siyang maikabit sa kasong ginawa niyo talaga. So ano nangyari? That was the 14th. Yung Opo, personal na nag-usap Opo, kayo. nung madaling araw. Inabot po kami ng alas 3 ng madaling araw po ron. Ilang Tapos oras kayo nag-usap? pumasok po sila ng mga alas 11 yata po noon, ng mga alas 10 pasado. Sino hong mga kasama mo habang Hindi pa kaya po. Recorder, nag-office sa kusina. Hindi alam. Hold. Yes. Sa kabila. Dito eh. Sa kabila yata tayo. Ito ba? Hindi pa rin. Portugal siya. Sa puso niya. Bagong kaso na naman. Bagong kaso. Na, fine. Oo. Bandam. Ang nagpasok sa kanya is yung barkada ng Joy. Dati niyang tao. Oo. Koreana. Diba? Bata ako kasi. Tao niya dati. Oo, housemate niya. Tapos nung parang hindi na niya kailangan. Tapos sa akin, magkakabutan eh. Magpapakabot eh. Magpapakabot ko. Parang meron sila. Medyo matagal din siya kay Papa. Tawanan mo lang. Months din naman. Hindi, tawanan mo lang. Tapos na, bitawan mo, tutong pa. Yun ang hindi natin alam siya.
Are we ready to resume? This hearing is resumed. Thank you, Mr. Chair. So, what is the decision of SPO3 Santa Isabel in consultation with his counsels? Inanarate ko na lang po yung nalalaman ko rin sa recording, ma'am, kung pwede po. Yes, you can go ahead, please. Opo. Ganito po yun, Your Honor. Tumawag po si Attorney Dumlao, si Rafael Dumlao, kay Mrs. po. Tawag po ng tawag, halos oras-oras po tumatawag po. Nakikiusap po siya na... Ito, kailan ito? Anong araw ba yung... Immediate need. Yes, Your Honor. In this case, there was a letter request from the wife of the accused, Your Honor, addressed to Chief Attorney Persida Rueda Acosta, Your Honor. And then? Notwithstanding na they have the wherewithal to hire a good lawyer. Actually, Di ba waste ng government resources Yes. na capable naman yung tao, may kapasidad naman. we understand, Your Honor, we understand. But during the time when the wife went to the office of the DOJ Secretary, Your Honor, just to seek legal assistance and ask for assistance from the DOJ Secretary because of the threat on their lives, Your Honor, that's why we came into the picture, considering that she told the DOJ Secretary, I think during that time, that her husband, SPO3 Santa Isabel, is willing to give a statement before the NBI, just to tell the truth and the whole truth and nothing but the truth. That's why we came into the picture. We rendered legal assistance on January 20, 2017, Your Honor. You have to revisit your regulations, Yes, the sir. law, the mandate. I've been saying that. Huwag naman kayo basta-basta na lang nagre-represent ng kung sino-sino, katulad ng pagre-represent yun ng mga drug lords yun sa House Inquiry. Okay? That's another issue. That's another matter. But this is something that has to be looked into. Bakit nga pumasok ang PAO? Is that really the request of the wife? And even if it's the request of the wife, it's supposed to be subject to assessment based on certain parameters We understand. mandated by law. Now anyway, so balik ho tayo dun. Have you given the correct advice to your counsel about yung gusto niyang meron siyang isisiwalat na recording? Have you already advised him that that could really Yes, Your Honor. Yes, Your put him in hot waters? And then hindi kami basta-basta papayag. I know, Your May Honor. paparinig yun. Yes, Your Honor, I know. Now, But the client is insisting, Your Honor, ay, on taking the nagtatanong po ako kay Superintendent Rafael Dumlao din po kanina. It seems na hindi totoo na hindi ka pala nag-communicate sa kanila. Nagpag-communicate ka sa kanila. Nung pong kasi po under ko po siya eh. Tapos na-relieve lang po siya November. Then Recently, po ang naalala ko, ito lang pong January. Ito lang po. SPO3 Santa Isabel, ano po ba yung sinasabi niyo kanina na kasi dapat may kailangang ayusin o aregluhin or what? Yan ba yung pinag-uusapan? Ma'am, pwede ko po ba siyang i-challenge po na papayag po ba siya na palabas po natin yung tape po, ay yung recording po? Kasi dinidinay niya po na nakipag-usap po siya eh. Para po lumabas po ang katotohanan, ma'am. Total, nag-open na po kasi rito, ma'am eh. Kawawa naman po ako. Nag-iisa lang po, bugbog po ako sa kanilang lahat. Can I ask for a 2-minute suspension, Mr. Chair? Hearing is suspended. Sigurado ba kayo?
Laban. Goal. Parating. Oo, challenge daw eh. Parang yung nakatawan eh. Bansa eh. Bata-bata ito. Bata-bata ito, malaki-laki ito. Kanina, magaling yung paikot-ikot sila. Nag-aaral nga na criminology. Ano school kaya yan? PCCR. Magaling. Naging professor niya yung kaibigan ko, Police Maynila na talo ng bayan. Professor ko sa PCCR na yun. Hindi na yung torture ng kailangan. Si Layog. Hindi. Layog. Opo, lagi po siya nasa bahay po simula po nung nalaman po na nalagay na po sa radyo sa kay Tulpo. Kaya doon na po siya lagi nag-uopisina. At ginawa niya na nga pong opisina yung opisina ng misis ko para pagtakpan at kontrolin po ang galaw ko para hindi po makarating kay Director Pero at sa kay Chief PNP. Nandito po lahat kung sana kung mapapagbigyan po sana ako na mapakinggan niyo po yung record po ng communication po. Ay, doon niyo po maintindihan ng... Can you consult with your lawyer about that particular record? Bayad po ba kayo? PAO lawyers, please, do your job. I-advise nyo naman ang client nyo kapag may incriminate na siya or what. Madamay pa kami. Gawin yung trabaho nyo. That's why you're there. If incriminatory questions are being asked, advise your counsel. Ma'am, para po malabas po ang katotohanan po, sana kung papayagan niyo po mapakinggan sa ano. Doon niyo po malalaman ng totoong istorya, Teka sir. muna, sige. Bago ka namin payagan, may consent ka ba doon sa lahat ng parties na involved doon sa recording nyo? Kasi kung hindi, wiretapping yan. Pakitaan mo kami ng dokumento na ino-authorize ka ng mga parties na involved doon sa nirecord mo. At pag meron doon, papayagan ka namin. Kasi yun ang nasa batas eh. Kasi kung walang consent at ikaw lang ang nakakaalam, hindi alam ng kausap mo, halimbawa na nire-record pala yung usapan, eh medyo tagilid yan, Ricky. Hindi po pwede. Your Honor, willing po akong mag-take ng risk po para Paano kami? para lumabas po ang katotohanan po. Ikaw, Hindi ko na po kayang may pagtanggol ang sarili ko kung hindi niyo po maririnig po yun. Kasi cellphone lang po ng misis ko yun, ayun na-record niya po. problema eh. Paano naman kami? Ikaw, willing ka mag-take ng risk. Pwede ka makasuhan ng, alam mo bang, Violation. ang parusa under the present law, yung RA 4200, kaya nga ini-sponsor ko yung amendment, ano? Ini-increase ko pa yung penalty. Yes. Kasi dati 6 months to 6 years. Gusto mo makulong kami ng 6 years at lahat yung mga nandito. Kasi kung walang consent yung ibang parties, we cannot allow you to play the recording. Yes. By the way, another question. Di ba sabi kanina yung SALN mo 17 million yung ano mo, net. Tama ba yun? 17? CIDG. Yun ang latest, di ba? Ba't pa yung lawyer mo? Hindi kami indigent. Sir, meron po akong private lawyer noon. Kaya lang natakot na nga po. Tapos, Teka muna, yung PAO, ang tatanungin ko. Yes. Why did you accept? Allowed ba kayo na mag-appear as counsel kung ang asset ng tao 17 million pesos? Good afternoon, Your Honor. Pursuant to Republic Act 9406, PAO is actually authorized, Your Honor, to represent other person in the exigency of the service, to represent other persons, Your Honor, upon directive from any government authorities, Your Honor, like the DOJ, so considering that in this case, the wife asked for legal assistance from the DOJ, Your Honor. So,
That's why we came into the picture. Pursuant also to Memorandum Circular 18 of our PAO Operations Manual, we are authorized also to accept cases provisionally, Your Honor, and one of which is when the person is detained or arrested, and there is an immediate need of legal assistance or filing of any pleadings necessary for the protection of the rights and interests of the Excuse me, none of the instances that you just mentioned, I'm sorry, Mr. Chair, none of the instances that you've just mentioned would seem to justify your appearance or your representation Yes, Your Honor. I'd like of SPOT Santa Isabel, not indigent. So, there was an authorization from a particular agency, and then number 3, yung sinabi mong because there's an Saan kinanin sa inyo? Ayaw ko sa narin ko na lang. Nag-bleed ako siya. Ayaw ko sa record din. While you're conferring with your lawyers, pwede mo ba i-submit sa committee yung mobile phone number ng misis mo, saka yung, of course, Superintendent Dumlao, attorney, pwede mo rin ba i-submit yung mobile phone number mo? Total, nagtatestify naman siya about certain conversations, no? So, you're willing to submit yung mobile number ng misis mo? Opo. Okay. Opo, Sige. sir. Proceed. Sige. Nakikiusap po si Attorney Dumlao na pinakikiusapan niyang misis ko na makipagtulungan siya para hindi na siya madawit sa kaso na ibinibintang na kidnapping po. Ang lahat po ng kwento, ikunento niya puro sa telepono kung ano po talaga ang partisipasyon ko, na sinasabi niya rin na wala naman po akong partisipasyon dyan. Ang kailangan lang May natin... hanging question pala, kailan yan? Anong petsa? Mama, sir, ano po, January 15, Saturday po ng gabi. Tama ba ako? 15? 14 po ng gabi hanggang Sunday po yan, nakikipag-usap po siya sa telepono. Although yung Saturday ng gabi po, hanggang inabot ng madaling araw, nagpunta po sila rin sa bahay, kasama po si Colonel Macapagal. Pinakikiusapan ako, Ricky, ganito lang ang... Ano po ang Colonel Macapagal? Hindi ko po alam ang first name ni Colonel Macapagal ng AKG. Pinakikiusapan nila ako na, Ricky, ganito lang ang senaryo. Talagang sarswela lang lahat yan. Pinasama ka lang ni Chief PNP sa TV, saka ni Director Glenn Dumlao, para lumabas na ikaw na yung pinakademonyong tao sa PNP. Tapos itong senaryong gagawin, ito yung mga pulis na nasa listahan, sa pamumuno ni Colonel Mana, sa Inspector Lugto, na sila talaga yung nag-withdraw sa ATM, sila yung kumuha ng ransom. Ayan ang lakad nila sa buong Region 3. Sila talaga lahat yan. Ang kailangan lang namin, Ricky, merong magte-testify na pag nagpa-press release na si Chief PNP, patay naman na lahat yung mga pulis na yan, hindi na magsasalita na against sa'yo yan. Ituturo mo lang na sila yung mga kasama ko na allegedly na nangidnap at nag-withdraw ng pera. Sabi ko, sir, hindi ko po kayang gawin yan dahil hindi ko naman sila nakikita. Saka hindi naman po ako kasama sa... Dali lang po. Kasi yung sinasabi mo kanina na nag-usap sa telepono, pero sa ngayon, ang sinasabi mo ngayon, yung personal na kayo nag-usap? Yung personal muna, tapos yung sa telepono, ma'am. Pinuntahan kayo. Ito po, ma'am, may CCTV po yan, oh. Opo. Yung sinasabi mong kinausap ka ni Superintendent Rafael Dumlao na kasama itong Macapagal? Opo. So personal na usap yan? Personal na Hindi usapan, sa telepono? na-record din po ni Mrs. po yun sa telepono. Na-record din po ni Mrs. po yun, ma'am, sa cellphone. Pero personal na pag-uusap? Personal na pag-uusap? Opo, personal na kausap po.
Umiyak po ako sa harapan po nila na, sir, kung ganyan lang po, sir, ako na lang po ang patayin nyo kasi hindi ko po kayang ituro lahat ng sinasabi nyo yan dahil wala naman po talagang partisipasyon dyan. Paano ko po sila ituturo po? Ang sabi po ni Atty. Dumlao sa ni Kernel Macapagal, pag hindi ka nakipag-cooperate, kahit sa gusto mo, Lunes na Lunes, papasukin na namin bahay mo dahil kasi makakakuha na kami ng warrant. Ngayon inisip ko, paano naman kayo magkakaroon ng warrant? February 6 may hearing ako sa DOJ, saka February 13. Hindi pa nga kami nakakapag-submit ng counter affidavit. Inisip ko uli, search warrant pwede. Dahil nga naisabi ni Atty. Dumlao, meron naman kaming pangkakarga dyan na talagang sila'y nangidnap. Nandito nga yung golf set na nakita nga sa TV na nilagay doon sa